Magandang gabi, magandang Huwebes ng gabi mula dito sa Maynila. Ako po si Paterno Wes Maquel, ang inyong religion reporter. Mainit yung topic na pag-uusapan natin ngayon dahil alam nyo, dito sa Pilipinas, sanay tayo na yung mga Kristiyano, karamihan ng mga tao ay mga Kristiyano, karamihan Katoliko. Kaya hindi tayo nakakaranas masyado nung panggigipit, no, yung mga persecution laban sa mga Kristiyano. Pero alam nyo ba na napakaraming mga Kristiyano sa iba-ibang panig ng mundo ang nakakaranas ng persecution, ng panggigipit. Nako, yan yung pag-uusapan natin maya-maya lamang. May makakasama tayo na isang Kristiyano na tumutulong sa mga persecuted Christians. Galing siya sa grupong Open Doors Philippines, isang international ministry para tulungan ang mga persecuted Christians sa iba-ibang panig ng mundo. Pero bago yan, no, gusto ko lang uli kayong i-introduce dito sa ating YouTube channel. Isang buwan pa lang ito. Ito ang YouTube channel na The Religion Reporter. Sa mga nanonood ngayon ng live o sa mga makakapanood ng recorded version nito, ang Religion Reporter ay isang YouTube channel na nagpo-focus sa pananampalataya. Dito, pananampalataya ang balita. Pero hindi tayo magdarasal sa YouTube channel na ito. Hindi rin tayo mangangaral. Kundi titignan natin ang relihiyon sa lipunan at ang epekto nito sa iba-ibang aspekto ng ating pamumuhay, sa politika, sa kalikasan, sa hustisya, at iba pa. Pero syempre titignan din natin yung relihiyon bilang relihiyon, no? Katulad itong pag-uusapan natin, yung Kristyanismo inaatake sa ibang mga bahagi ng mundo. Lingid sa kaalaman ng maraming Pilipino dahil nga dito sa Pilipinas normal, no, karaniwan yung maging Kristiyano. I-introduce ko sa inyo yung ating guest ngayon at mapalad tayo na makasama siya, si BJ Candole, Development Manager ng Open Doors Philippines. Yung Open Doors Philippines ay isang international ministry na tumutulong sa mga persecuted Christians sa iba-ibang bahagi ng mundo. Welcome to the Religion Reporter, BJ. Magandang gabi po sa inyong lahat, sa inyo aking kapatid. Salamat sa opportunity na ito to be here, to be a guest, and to share what is very close to our hearts. BJ, ano ba ang Open Doors Philippines? Ang Open Doors ay isang Christian global organization na tumutulong sa mga kapatid natin, sa mga Kristiyano, sa mga naniniwala, sa mga sumusunod sa Diyos na pinag-uusig dahil sa kanilang pananampalataya. So sila yung mga karamihan na galing sa relihiyon ng kanilang bansa. They come from their home country's major religion, and then they come to know the Lord Jesus Christ at naging Kristiyano sila. At iba naman ay mga taga-traditional Christian families na. No, sa mga bansang ito ay very hostile sila sa Kristyanismo. So sila ay inuusig at sila yung ating mga tinutulungan sa Open Doors. We celebrated 70 years last year at dito naman sa Pilipinas ay 50th year ng Open Doors last year. So ginagawa natin, nagsimula tayo sa Bible smuggling actually, na pagtulong sa mga persecuted Christians noong 1955 sa pamamagitan ng pagbibigay ng kopya ng salita ng Diyos. So imagine na sa isang sitwasyon na ikaw ay inuusig, ikaw ay nahihirapan, ikaw ay nakakulong, ikaw ay hindi pwedeng sumamba sa Diyos, hindi mo pwedeng i-express ang iyong faith, tapos wala ka pang kopya ng salita ng Diyos. No? So imagine a Christian's life na ganon, malungkot, mahirap, at wala ka pang access sa salita ng Diyos. So the first thing we did 70 years ago is to give copies of the Bible to the persecuted church na aming pong nahanap. So ito po ang Open Doors, 70 years after, hanggang ngayon po ay tumutulong pa rin sa mga Kristiyano
na inuusig in more than 70 countries. 50 years na, no? Pero pansin ko sa 50 years na yun, medyo tahimik yung open doors, no, sa Pilipinas. At ngayon, nakikita kayo sa iba-ibang mga media, social media. Yes. No, isang araw, nasa 700 club kayo, di ba? Yes. Yes. Bakit ngayon Oo. mas parang pinaiigting ninyo yung inyong operations sa Pilipinas, yung inyong trabaho sa Pilipinas? Dito sa Pilipinas, meron tayong dalawang grupo. Meron tayong field workers at meron tayong mga mobilizers. Ako, I lead the national team of mobilizers at kaunti lamang kami, maliit pa lamang kami, kaya hindi pa kami talaga ganun kilala sa Filipino Christian community. But our efforts ay sinusubukan namin na mas maging maingay pa upang sa ganon, mas maraming makaalam sa persecuted church, sa persecution, mas maraming maging aware, mag-pray at sumuport sa persecuted church. At marahil ay very timely na din at sinasabayan namin kasi ang persecution worldwide is actually also increasing. I've been in the ministry for the past 15 years at lumago yung dami, milyon na nauusig ngayon dahil sa kanilang pananampalataya. Sa aming research, this year, sa reporting period ng aming persecution incidents on these countries, we have an estimate of more than 388 million Christians. 15 years ago, that's just 100 million sa aming number. No, so we can see alone sa stats na to na dumadami, padami ng padami. At sabi nga ng Biblia, hindi naman ito onti pa, no, ang propesiya ng Biblia, dadami pa to, mas gagrabe ba ang pag-uusig, ang mga ginagawa laban sa mga tao na sumusunod o nais sumunod sa kanya. BJ, tama ba yung dinig ko? 388 million? Million Christians. 388 million. Ang populasyon ng Pilipinas ay nasa bandang 100 plus million. Ang sinasabi mo ngayon ay halos 4 times ng populasyon ng Pilipinas ang persecuted Christians sa buong mundo. Yes. At yan ay 50 bansa lamang yung nilaunch namin last month na World Watch List. It's our annual list of the top 50 countries. Now, this number is on this top 50 countries alone. So, we are monitoring, we are working in more than 80 countries. So, we can conclude that there is more. Millions of Christians ang nakakaranas ng persecution. At ito yung mga nababalita at least sa aming network, meron din naman sa mainstream media, no? At marami pa naniniwala kami yung hindi makalabas dahil sobrang delikado sa kanilang buhay, sa kanilang community, sa kanilang bahay, just because they choose to believe and follow the Lord Jesus Christ. So there are millions more. There are more for sure. BJ, taon-taon naglalabas kayo nung tinatawag na World Watch List. At meron tayong kopya nung World Watch List pinadala sa atin ni BJ nung isang araw at ipapakita natin sa inyo itong World Watch List ngayong 2026. So BJ, siguro you can guide us through it, no? Pero bago natin ipakita pala yung 2026 data, meron silang interesting na mapa nung evolusyon, no, nung kung gaano tumindi yung persecution ng mga Christians sa buong mundo. Nandito siya, no? So, pakita lang natin itong so ito ang evolution of Christian persecution. Balik lang tayo sa taong 1993. So, taong 1993 ito raw, 1995, 6, 7, 8, and so on. Ngayon, sa mga nanonood, pansinin nyo na nagbabago yung kulay nung mapa. Mamaya, uulitin natin yan para makita nyo yung kaibahan kung ano yung nangyayari dun sa buong mapa. So, kung napapansin ninyo, yung kulay nung mapa
ay lalong pumupula habang umuusad yung mga taon, no? So, ang kulay dilaw, ang ibig sabihin nito sa mapang ito ay high levels of Christian persecution. Ang orange ay very high at ang pula ay extreme. So, pansinin niyo ulit, no? Nagbabago yung kulay ng mapa sa pag-usad ng mga taon mula high, very high, extreme, papula ng papula yan sa pag-usad ng mga dekada. So, BJ, pinakita lang natin sa mga viewers natin itong evolution ng global Christian persecution mula nung 30 years ago hanggang ngayon. Ang napansin natin dito, parang tumitindi yata, no? Yes. Oo, Ganun patindi ng patindi, parami ng parami, hindi lang yung mga individual Christians or the churches as a communities as communities of faith, even neighborhoods ng mga Kristiyano, pati yung mga probinsya, mga syudad, mga bansa kung saan ang mga Kristiyano ay nakakaranas ng persecution. Like in this 2026 World Watch List, ito pong bagong listahan natin this year, dumadami actually for the past recent years, 2 to 3 years, ang Latin American countries na pumapasok sa top 50. No, we know that these Latin American countries are Catholic or maybe Christian ang majority nila, no? Pero ang nangyayari naman dito is yung kanilang mga gobyerno na more on the dictatorial spectrum, if we can say. No, if the Christians, if the pastors, or if this people na merong religious affiliation speak up against what is happening in their society, no? Sila ay nare-red tag, to sila ay kinukulong, no? At napoprofile yung mga Kristiyano na mga kalaban ng bansa. At yun din na isang factor actually sa maraming bansa na ito, na kapag ikaw ay tumalikod sa major religion ng iyong bansa, ng iyong pamilya, ng iyong clan, ng iyong community, yun ang tingin sa iyo. Isang taksil ka ng pamilya, taksil ka ng komunidad, kalabang ka ng bansa mo. So imagine just choosing your faith, just choosing to obey and follow the Lord, pero yun ang consequence ng napakarami mga Kristiyano dito sa World Watch List countries of the most persecuted. BJ, ngayon na napakita na natin yung historical background, papakita na natin yung listahan ngayong taon. Pero bago natin ipakita nga pala yan, no, sa mga kakatutok lang, ito nga pala ang conversation natin with BJ Candole ng Open Doors Philippines, isang grupo na tumutulong sa mga persecuted Christians sa iba-ibang bahagi ng mundo. Kung meron kayong mga tanong, kung meron kayong mga comment, medyo interactive itong ating format. So, pwede kayong mag-comment sa YouTube at babasahin ko ang inyong comment. Kung meron kayong tanong, pwede ko ring basahin at pwede sagutin din ni BJ yung inyong mga tanong o pwedeng mag-react kami sa inyong mga comment. So, gamitin natin itong it's a rare opportunity to be with BJ in this format. So, feel free to jump in anytime. So, having said that, ipapakita na natin itong World Watch List 2026. So, BJ, ano ba yung mga top countries na merong persecution of Christians? Ang bansang North Korea ay nasa number 1 ng listahan ng World Watch List. Hindi lang ngayong taon, hindi lang last year or 5 years ago, but for the past almost 20 years. Since 2002, sa aming research, sa aming paglilingkod sa mga North Korean Christians, ito ang nasabi natin na pinakadelikado na bansa ngayon para sa isang tagasunod ni Kristo. Dahil sa bansang ito, wala kang ibang mga Diyos dapat, kundi ang inyong mga leader. So Kim Jong-un ngayon, ang leader sa North Korea, at pinagpapatuloy niya yung dapat pagsamba sa kanya, sa kanyang tatay at sa kanyang lolo, sa kanyang pamilya.
na sinimulan ng kanyang lolo after the Korean War. No, so any North Korea na may ibang Diyos maliban sa kanila ay pinapatapon sa mga prison camps, sa mga labor camps, tino-torture, nire-educate para tumalikod dun sa kanilang foreign or bagong relihiyon or paniniwala at bumalik dun sa pagsamba sa mga leader nila. Number 2 dyan ay Somalia sa Africa. Ang pinakamataas sa Africa. This is a very violent country dahil dito giglitan ka ng leeg o kaya tinatakwil ka ng iyong pamilya pag ikaw ay isang naging Kristiyano, tumalikod ka sa major religion ng iyong pamilya o ng iyong bansa. Pinakamataas sa Middle East ang number 3, yung Yemen. Ganun din no sa mga societies na ito, sa pareho sila ng major religion ng Somalia at ng Yemen, that when you become a Christian, when you are a Yemeni, when you're a Somalian, ito yung mga pwede mong harapin. It can really cost you your life kapag ikaw ay nagdesisyon na tumalikod sa iyong former religion and follow the Lord Jesus Christ. Andiyan pa sa completing the top 10, andiyan ang Sudan sa Africa, Eritrea sa Africa din, Syria na bumalik sa top 10 from number 18 last year dahil sa dumami muli, nagkaroon muli ng mga Kristiyanong namatay because of the faith. Nigeria is at number 7 at ito sa aming research ang pinaka-violent country. Mass murders, communities, churches, hindi lang inaatake, hindi pinapatay sila because of the faith. Then there's Pakistan at number 8, Libya at number 9, at number 10 ang Iran. So you can go to our website, opendoors.ph. They won't have time para isa-isay nitong mga bansang ito, but these are the top 10 countries for this year sa 2026 World Watch List. At marami din sa mga bansang ito ay lugar kung saan nagtatrabaho ang maraming mga overseas Filipino workers. No, yung Totoo yan, yes. Saudi Arabia, yes. nasa number 13 dito sa listahan ninyo. Marami din tayong mga kababayan sa Qatar, Yemen, number 44. Correct, sa Qatar, sa Libya. Actually, pag tinignan mo itong listahan ng Open Doors, maiisip mo talaga mga Pilipino din no? Ikaw ba nakapunta ka na doon sa ilan sa mga bansa ito na merong mga persecuted Christians? Yes, ako ay mapalad na nakapunta naman mga opportunities in the past para mabisita ang mga Kristiyano na inuusig, makita kung paano tayo talaga nakakatulong as Open Doors as a ministry at makilala sila. So, dun sa mga napuntahan ko, may mga nakausap ko, meron ako nakausap na ex-con, hindi dahil meron siyang ginawang krimen, kundi dahil lamang nahulihan siya na meron siyang Biblia. Dati siyang pulis, at magandang buhay niya nung siya ay dating pulis, nung naging Kristiyano siya, natigil ang kanyang pagiging lasenggo, nagbago ang kanyang buhay, kahit ang pagtrato niya sa kanyang asawa, nagsimula siyang magbahagi ng salita ng Diyos sa kanilang communities, sa kanyang mga kaibigan, sa kanyang pamilya, at isang araw nahulihan siya ng isang bawal na Christian literature. At siya ay pinatapon for 16 years sa kulungan without the due process. At yung asawa niya ay hindi siya pinayagang bisitahin for the first 2 months na siya ay nakakulong. Maybe that's just 2 months. No? So ito, ganito mga yes, na hindi pinayagan yung kanyang asawa. Wala nang due process, hindi pa pinayagan yung asawa. So dahil siya ay isang Christian prisoner, even as a prisoner, you are discriminated. You are seen and treated as less dahil ikaw ay isang Kristiyano in these countries. Anong bansa itong pinanggalingan ng Pilipino na ito, if you don't mind? Actually, hindi siya Pinoy. He's a Lao. Number 28 ang Laos. Kapitbahay natin sa Southeast Asia. Alright. Alright. And yung mga kababayan naman natin, nai-enkwentro mo ba sila sa mga bahaging yan ng mundo? Thankfully, sa data ng World Watch List, wala tayong na-encounter masyado na mga kababayan natin na nakakaranas ng persecution. In fact, when I share this to churches, to Filipinos, isang normal reaction is gulat
or shock, no? Hindi lang sa dahil maraming OFWs in these countries, kundi actually some of these countries are tourist countries. No? Nakakapunta tayo ng Tourist Malaya, countries. no? Like sa Bhutan, na tinaguri ang happiest country in the world. Andiyan ang Latin American countries din. Andiyan ang Middle East kung saan nga maraming Pinoy nagtatrabaho. Kaya pero ang pinaka vulnerable actually dito sa mga bansang ito ay yung mga locals na ine-expect ng gobyerno, ng kanilang community, ng kanilang kultura that they will stay in the country's traditional and major religion. Kaya once they turn away from the faith of their families, of their clans, of their countries, doon sila nakakaranas ng persecution. But having said that, kapatid, meron kaming isang na-encounter na isang Pinoy sa Libya. This was, I think, a little 10 years ago. Siya ay galing Tondo. Siya nagtatrabaho sa Libya bago pa lumala yung kaguluhan, unstable government. So apektado yung kanya naging trabaho, nagpunta siya doon para magtrabaho, bigyan ng magandang buhay ang kanyang pamilya dito sa Pilipinas. So nagkaroon ng kidnap at pag-aresto doon sa kanyang pinagtatrabaho. So kinuha sila kasama ng ilan ng mga katrabaho niya na taga-ibang lahi din. At tinanong sila isa-isa kung sila ba ay Muslim. Ito pong kababayan natin na ito ay hindi naman siya ang patotoo ng kanyang asawa na aming binisita. Anong nalaman namin yung nangyari? Ay sabi niya, hindi naman ito, yung asawa ko hindi ito yung seryosong Kristiyano na talaga. Sisimba palagi. Pero nung punto na siya ay tinanong kung siya ay isang Muslim. Kasi nakita niya yung nung sumagot na oo, yung kanyang mga katrabaho, pinalaya. And that's an escape answer. Sana. Nung punto na siya na ay tatanungin kung siya ba ay isang kabilang sa kanilang relihiyon, sabi niya hindi. Ako ay isang Christian. Pinubutan siya ang ulo, pinutol ang kanyang mga kamay, paa, at umuwi siyang ganon. Patay na. And he stood up for the faith. He could have escaped. Kung hindi man siya, he could have lied. Kung tutuusin, no? To save his life. To go back whole and alive sa kanyang pamilya sa Pilipinas. Pero nanindigan siya bilang isang Kristiyano. Hindi pa sa sarili niyang bansa, kundi sa ibang bansa. Anong nararamdaman mo? Lang din sa mga na-encounter namin so far sa aking paglilingkod sa Pilipinas. BJ, kapag nakakarinig ka ng mga gantong kwento, anong nararamdaman mo bilang isang Kristiyano? May lungkot. May lungkot na bakit yun kailangang danasin ng mga kapatid natin sa pananampalataya. Merong takot na paano pag dito naman yun mangyari. Merong pag-alala at merong kaba, meron ding guilt. Kasi kung ako ba ay nandun, ano ang magiging reaksyon ko? Ako din ba ay maninindigan bilang isang Kristiyano kung ang buhay ko na ang kapalit o kaya buhay ng aking asawa, buhay ng aking mga anak, bahay ko, kalayaan ko, comfort ko. So merong guilt kung ang sagot ko ba doon ay hindi. Pero sinasabi ng Biblia na dapat tayo manindigan katulad ng milyong-milyong mga Kristiyano ngayon. Pero meron ding nararamdamang kaligayahan, inspirasyon, dahil ang daming mga Kristiyanong hindi duwag. Ang daming mga Kristiyanong napakatapang na sa kabila ng banta sa kanilang buhay, sa pamilya nila, sa kalayaan nila, sa trabaho nila, sa mga oportunidad para sa kagagaan ng buhay nila, yun ay kanilang winawaksi para lamang manindigan para sa Panginoon. BJ, medyo kalunos-lunos yung mga sitwasyon ng mga Kristiyano sa ibang bahagi ng mundo. Ano naman yung magagawa ng mga Pilipino na nandito sa bansa natin para matulungan sila? Kapag kami ay nasa mission field, as we can say, sa mga bansang ito at kausap namin sila, kayakap namin sila,
Tatanungin namin sila kung ano ang kailangan ninyo, ano ang pwede namin maitulong. Marami silang pwedeng sabihin, pero ang palagi nilang unang sinasabi ay ipanalangin niyo kami. Ipanalangin niyo kami na maging malakas. Ipanalangin niyo kami na hindi bumigay sa mga pagsubok na ito, sa mga pag-uusig na ito. Ipanalangin niyo kami na kahit ganito yung hinaharap namin, may pag-uusig sa napakaraming aspeto ng aming buhay, ng aming komunidad, ay hindi mawala yung patotoo nila kay Kristo. Na sa kabila ng kanilang paghihirap para sa pangalan ng Panginoong Jesus, ay makikita ng kanilang mga uh, kapitbahay o kaya mga kasama sa bahay, mismo mga kapamilya o ng kanilang gobyerno ng mga mamamayan kung sino si Kristo sa kanilang buhay. Yun yung kanilang panalangin. Marami sa kanila, ang panalangin ay hindi ma-rescue, alisin dun sa mga bansa kung nasan sila, although maraming umaalis kasi talagang napakadelikado na. Pero kung sila lang, for them to continue testifying for God, gusto nilang magstay. At yung mga umaalis na walang choice, ang ginagawa nila kahit nasa malayo sila, ay they make opportunities to still be in touch with their fellow countrymen para patuloy na magpatotoo, para patuloy na ibahagi ang salita ng Diyos. So ipanalangin sila, it may sound cliche, but it's the reality na at kanilang talagang pangangailangan. At pwede nating magawa. Libreng manalangin, mahaba man o maikli, no? Kaya po kami sa Open Doors, we release prayer materials sa aming website. You can download for free para malaman natin anong mga bansa, anong mga sitwasyon nila, sino, minsan may mga pangalan dyan, at pwede natin silang ipag-pray para sa kanilang ikalalakas sa pananampalataya. Actually, BJ, speaking of your website, nakita ko yung website ng Open Doors. Gusto ko rin ipakita sa ating mga viewers ngayon. Ito yung kanilang website. I'm gonna share the screen. Here it is. So ito yung website ng Open Doors. So it's Open Doors PH. .ph, yes. .ph at ito no meron din sila ditong interactive map kung saan makikita yung mga countries kung saan merong persecution of Christians. So pag buksan natin itong listahan, at pwede nyo i-click yung mga bansa na tingin nyo gusto nyong i-research. Number 1, syempre itong North Korea. Ang number 2 ay Somalia sa Africa. Somalia. Number 3 ay ang Yemen and so on. At dito makikita nyo yung mga interesting statistics. Nakalagay dito, more than 388 million Christians suffer high levels of persecution and discrimination for their faith. Note, ang nakalagay lang dito ay yung mga may high levels of persecution. Pero I suppose that marami pang mga lower levels of persecution. Kagaya na yung from a range of sinusungitan sila o hindi sila kinakaibigan, hindi kasama yan dito, di ba, BJ? O yung minsan ay nasasaktan sila ng occasionally. There is a parang there is a benchmark or there is a there are criteria quote unquote to be included in this list. Yes. So sa aming World Watch list, sa pag-gather ng mga incidents, ng mga stories, yan ay galing sa grassroots level, sa mga network po natin sa mga bansang ito,
sa ating mga local researchers, no. So to come up with this list, they came up with a methodology, or they put a score sa mga categories, sa mga incidents, no. So kapag natali na lahat 'yon, kung ano yung lumabas na top 50, yun yung papasok sa annual World Watch List. Pero tama ka na meron pa tayong minomonitor na 51 to around 80 plus. Actually, tayong Pilipinas ay kasama kasi meron tayong mission sa Mindanao. Although it's not that big, thankfully, syempre na hindi talaga dumadami unlike other countries, no, pero may mga libo na nakakaranas ng persecution. So, yes, tama ka na merong mga nasa lower levels, but the top 50 ay nasa high levels to extreme levels of persecution. And makikita natin dito, no, 1 in 7 Christians are persecuted worldwide. 1 in 7. 1 in 5 Christians are persecuted in Africa. 2 in 5 Christians are persecuted in Asia. Kapag kasi dito, kapag ginawa mong 1 in 7, 1 in 5, 2 in 5, mas nagiging concrete sa isip ng readers eh. And 1 in 7, 1 in 5, 2 in 5, medyo malaki yan, no? And in terms of numbers, kung makikita nyo dito sa left side, sa right side, 4,849 Christians murdered, 4,712 Christians detained, and 3,632 churches and Christian properties attacked. BJ, yung mga simbahan na kasama dito, no? Kasama ba dito yung mga iba-ibang klaseng Christians, iba-ibang denominations? Yes. So kapag basta sa mga bansang ito, basta ikaw ay inatake, may masamang nangyari dahil sa iyong identification with the Lord Jesus Christ, regardless sa simbahan or denomination na inyong kinabibilangan, para sa amin yan ay isang persecuted Christian, at kung nangangailangan ng tulong ay tinutulungan natin sa abot ng ating makakaya. Ngayon, BJ, syempre ang isa sa mga pinaka-tulong na maibibigay ng mga tao ay yung tulong sa salapi, sa financial. Meron ba kayong mga paraan para makatulong yung mga tao sa pamamagitan ng pagdodonate? Yes, salamat sa tanong, dahil isa rin malaking ginagawa din dito sa Pilipinas. We are raising not just awareness and prayer, but support, financial support for the persecuted church. So dito po sa Pilipinas, kung nais pong maging bahagi, mag-donate, sumuporta, sa amin din pong website na opendoors.ph, meron din pong mga detalye kung paano kayo pwede magbigay. Pwede po kayo magbigay via GCash, via BDO, or via BPI. Parating na rin po yung aming online website donation at ipopost naman po namin yan kapag okay na po siya. Pero so far, yes, pwede po kayong makibahagi sa pamamagitan ng financial support. Lahat po ng aming ginagawa sa Open Doors na pagtulong sa persecuted church is through generous donations all around the world, including Filipino donors. So salamat in advance sa inyo po na magbibigay sa suporta. So nakikita nyo sa screen, no, yung mga donation options. Sino po ba si Brother Andrew? Open Doors with Brother Andrew Incorporated. Baka lang may magtanong, yes, no? Yan ang aming registered name dito sa Pilipinas, at si Brother Andrew ay ang aming founder. So siya ang nag-smuggle ng Bibles. Actually, merong kaming libro. Ito po, God's Smuggler. Kasi yung sinabi ko po kayo na nag-smuggle ng Bibles noong 1955, 70 years ago, sa behind the Iron Curtain, nung panahon na ang Eastern Europe ay under communism. Doon siya pumunta, doon niya nakita ang mga Kristiyano na persecuted, at doon siya nagsimulang tumulong by smuggling Bibles, giving Bibles kahit delikado. So, he's our founder. Siya po ay nasa Panginoon na in 2022, pero pinagpapatuloy namin sa abot na aming makakaya ang kanyang legacy sa pagtulong sa persecuted Christians. BJ, nakita ko sa inyong website, meron ding letter writing. Yes. Meron kayong letter writing. Para dun sa mga hindi makakapag-donate ng salapi,
meron ding ibang paraan, hindi ba, para makasuporta sa mga persecuted Christians. At isa doon yung tinatawag nilang letter writing. It's really interesting. BJ, can you explain it to our viewers? Yes, so kapag kami ay babalita ng mga bansa, ng mga regions in the world, at meron diyang mga persecuted Christians na aming binabahagi ang kanilang mga kwento, ang ilan dyan ay nag-encourage kami na sila ay i-encourage sa pamamagitan ng pagsusulat ng mga encouraging letters, Bible verse, sabihin lang na inaalala ka namin dito sa Pilipinas, hindi man tayo magkakilala, hindi man tayo magkita, pero pinapanalangin kita, sinusuportahan kita. At yun ay napakalaking kagalakan sa isang persecuted Christian. So tayo nga, makabasa lang, makatanggap tayo ng ganon sa panahon na naghihirap tayo, napakalaking kasiyahan nun sa atin. No? So at ganon din, ang nararamdaman at mararamdaman ng persecuted Christians. Kaya po kami merong letter writing campaign sa mga binabalita po ng mga bansa at mga persecuted believers. BJ, panghuling tanong ko na lang sa ngayon, bakit mahalaga na suportahan ng mga Pilipino ang mga persecuted Christians sa ibang bahagi ng mundo? Sabi sa 1 Corinthians 12, tayo ay iisang katawan ni Kristo. At ang sabi doon, kung ang mga ilang bahagi ng katawan na ito ay masakit, sumasakit, naghihirap, hindi pwedeng walang gagawin ang ibang mga bahagi ng katawan. At yan ay inantulad sa katawan natin dahil yun ang natural na ating nagiging reaction. Di ba tayo po, no, kahit gaano kaliit yung masakit na yan sa ating katawan, our world stops and we do all we can to comfort, to try to heal yung part of that body na nasasaktan. At yun din sana ang dapat nating magawa para sa mga bahagi ng katawan ni Kristo na kasama tayo na naghihirap. Kaya napaka-importante po bilang mga Pilipinong Kristiyano, lalong-lalo po dahil tayo ay malaya dito sa Pilipinas. Huwag natin hintayin na mangyari yun dito. No? Hanggang ngayon po hanggat tayo po ay nag-e-enjoy ng kalayaan na maging isang Pilipinong Kristiyano. Meron tayong kakayahan, manalangin, sumuporta, mag-encourage sa kanila. Napakahalaga po at tayo ay sumusunod sa Panginoon, merong pagpapala sa ating pagtulong sa nangangailangan, lalong-lalo na sa bahagi ng katawan ni Kristo. BJ, ikaw personal, ano yung panalangin mo para sa mga persecuted Christians sa iba-ibang bahagi ng mundo? Ako ang panalangin ko medyo unbiblical minsan eh. Gusto ko makalaya sila. Gusto ko mawala yung mga persecutors, no? At panigurado ang ilan sa mga persecuted Christians, ganyan din naman ang panalangin. Yun ang actually personally that's my prayer. No, pero it will always lead me back to surrendering my prayers also to the sovereign will of God. And with that, I pray na yung kalooban ng Diyos ang matupad sa buhay, sa sitwasyon ng mga persecuted Christians. Ang panalangin ko ay lumaya sila. Pero paano pag ang kalooban ng Diyos ay sila ay manatili pa sa mga kulungan? Kasi doon niya sila gagamitin para lalo pang ibahagi ang salita ng Diyos. Ang panalangin ko na mawala yung mga persecutors, paano pag yung mga persecutors na to ay dinadala ng Panginoon para sa kanila? Para yung mga persecutors ay makakilala sa Panginoon. No? So, at the end of my prayers, I say it as honest as I can, but I go back and I end my prayers with the sovereign will of God still being done to the persecuted church. Thank you very much, BJ. It was a very enriching conversation, very enlightening. Sa mga gustong mas makausap ka, meron bang email na pwede kang ibigay sa kanila o any mode of communication? Yes, sa aming website, meron po kaming communication details doon. You can email us at philippines@od.org. Sa madali po tandaan, philippines@od.org, OD as for open doors. Yan po ang aming email. Meron din po kami sa website na aming Viber at mobile number
0998, kung yun po ay kaya nyo pong or marireplay nyo po no 0998-883-0821. Pwede po nyo po kaming tawagan, mag-text, magtanong pa, o mag-Viber pa. At amin pong landline naman po ay sa 8924-4381. So all of these channels ay libreng-libre nyo po kami makakausap if you want to know more for your own churches or personally on the worldwide Christian persecution. Thank you very much, BJ Candole ng Open Doors Philippines. Salamat sa oras, BJ. At salamat din sa lahat ng mga nanood ngayong gabi at sa mga manunood pa sa mga susunod na araw sa pamamagitan ng recording. Maraming salamat din sa inyo. Muli, ito po ang The Religion Reporter, isang bagong YouTube channel kung saan titignan natin ang iba-ibang aspekto ng relihiyon sa ating lipunan at ang mismong mga relihiyon din, ang mismong mga issue ng pananampalataya na gusto nating makita sa balita. Kung hindi pa kayo nag-subscribe, mag-subscribe lang, youtube.com/@religionreporter. Nasa Facebook din tayo, TikTok, Instagram, mag-follow lang doon. At kung naka-follow na kayo, mag-invite pa kayo ng inyong mga kaibigan, mga kamag-anak na mag-follow dito. Isa tayong komunidad dito na pag-uusapan ang relihiyon sa ating mga episode, sa ating mga video. Muli, maraming salamat sa inyo. Ako po si Paterno Wes Maquel, ang inyong Religion Reporter. Maraming salamat at kita-kits po uli sa susunod.